Hey there mga my loves collective, yan o nagbabalik ang ating peak asset. So yung content natin ngayon is we're gonna find out, no, kung bakit nga ba hindi nag-work ang relationship or connection mo with your person. So pwedeng, alam mo yon, rocky road kayo ngayon, di kayo magkaintindihan, may problema ba, alam mo man yung problema o hindi, alamin natin yan. Bakit hindi nagwo-work ang connection ninyo or relationship ninyo with your person. So, you know the drill, no? Mag-focus kayo. Pwede nyo i-post tong video na to, no? Para makapag-focus kayo. Ano yung set na pipiliin mo, no? Ito ang set A at ito ang set B. So, you may pause this video right now and think, no, kung ano yung mas tinatawag yung atensyon ninyo. Okay, at dahil nakapili ka na, simulan na natin sa set A. So, itabi na muna natin tong set B dito sa Gedli. Yan, or sa gilid. At ilatag natin tong set A. So, wala tayong gender, mga babes, no? Just take only what resonates here with you guys. And hi and hello new subscribers. Ako po si Yan. Welcome. So, let's see. We have here the star in reverse. The devil. Also have here this Six of Cups, cassette, oh, hammer, and the talking. Okay. So for set A, ang nakikita ko dito mga babes, no, dahilan, okay. Nakikita ko naman dito that with the star, gusto naman talaga na parang makipag-ayos ng person ninyo sa inyo. Actually, namimiss niya nga kayo rito, no? At kahit hindi kayo nag-uusap ngayon, pwedeng tinitingnan niya yung mga pictures ninyo, no? At yung iba, nakita tayo rito na kayong dalawa, picture ninyo or photo ninyo, ang wallpaper niya. Yes, kahit po ngayon ay hindi kayo nag-uusap, yung iba naman ay pwedeng hindi kayo ngayon nakikipag-communicate sa isa't isa or hindi kayo nagkikita ngayon, you are into this person's mind. Gusto niya naman rin talaga na makipag-usap sa'yo, gusto niya rin naman makipag-ayos rito, no? Pero meron siya ritong fear, yan, no? Mamaya sabihin ko sa inyo kung ano yung fear na yon, pero bago yan, no, gusto ko muna sabihin ito na maliban dyan, no, humaharang din kasi rito sa kanya is yung kanya ritong mga bisyo. Meron siya ritong mga bagay na pwedeng hindi niya matanggal sa sarili niya o nahihirapan siyang mag-adjust patungkol diyan. So, maaring ito ay mga bisyo, alak, no, sugal, excessive na paninigarilyo, or kung ano man yan, no. Posibleng yan yung bagay na humahadlang dito sa connection or baka yan yung pinagawayan ninyo. No? Parang hindi niya yan makontrol-control or parang yan yung klase ng energy na sinusubukan niya naman niya na baguhin, bawasan, pero mahirap talaga 'pag nakasanayan na, 'yan 'no. I do see that this person here is embodying vices at posibleng 'yun ay yung bagay na, baka ayaw mo 'no at pinatatanggal mo 'no or i-control niya pero nagkakaroon rito ng struggle or meron ditong somewhat challenging 'no, para mabago niya 'yun. 'No, medyo naiinis siya ro'n pero at the same time nami-miss niya rin po kayo rito, yung nakikita ko rito. So, maliban diyan, by the way 'no, yung vices niya na yun, okey, hindi naman yun yung vices na I think para dun sa mga energies na nakaka-resonate rito, hindi ko nakikita na kasama rito yung pambababae or panlalaki, mm. Parang hindi ko yun masyadong nakuha rito sa reading na ito. Kung meron man siyang bisyo baka sugal, pera, alak, 'yan 'no, or excessive na paninigarilyo or baka may bagay rito na palagi niyang ginagawa 'no, na nakakaharang rito sa inyong koneksyon 'no. Doesn't have to be na bisyo 'yun, pero maaaring nakakahadlang 'no. Like let's say, kunwari ang panonood niya ng TV hanggang madaling araw or K-drama. Tapos nale na siya ng pagpasok sa school or pagpasok sa office 'no, in the morning kasi borlogs pa 'no, gusto niya pa matulog 'no. So may gano'n tayong nakikita rito, 'yan 'no, puwede rin po yung gano'n.
At saka with the Six of Cups energy, I think maliban diyan, ano rin siya sa mga friends niya, 'no. Yung mga friends na ito yung mga matagal niya ng friends, mga old friends 'tong lumalabas rito 'no, na parang, nagkakaayayaan dito 'no, mabilis siyang maakay ng mga friends niya 'no, mabilis siya ritong matangay. Yung mga friends niya na parang just one call away andun agad siya, 'di ba? Tas itong mga friends niya parang hindi nauubusan ng parang okasyon 'no, laging may okasyon, laging may inuman, laging may gimmick 'no. Parang let's say, hindi naman yung as in araw-araw, pero parang palagi na parang parang ikaw 'to yung naririnig ko sa'yo, "Sino yung may birthday na naman? Bakit ang daming may birthday?" Ganun, "Sino may birthday ngayon?" Ayan 'no, parang ikaw 'to na parang posibleng nagrereklamo ka na 'no, kasi parang lagi siya ritong lumalabas with their friends 'no, and then parang ikaw 'to na na parang meron kang ibang gustong sabihin, parang gusto mo siyang magtipid, yung kunyari gano'n, gusto mo siyang magtipid 'no, para hindi siya labas ng labas 'no. Kasi parang may nirereklamo rin siya about his or her money, eh. So, parang ikaw 'to na gusto mo sana siyang matulungan on that part. Pero yun nga 'no, parang hindi mo rin siya mapigilan ditong hindi lumabas with friends 'no. Ayun na nakikita ko rito. So, parang yung influence ng mga friends niya sa kanya is malaki 'no, at mataas. So, nakikita ko dito na lumalabas na na mapilit din kasi yung mga kaibigan niya. Ito yung mga friends na mapipilit 'no, parang, "Sige na, halika na kahit nakapambahay ka, tara na." Yun 'no, parang mga gano'n yung nakikita kong mga friends niya rito 'no, super komportable na sila sa isa't isa at yung iba nakita ko na kahit hindi pa naging kayo, friends na sila ng mga 'to, 'yan 'no. Hindi ko sinasabing first come, first serve. At saka iba naman yung friends sa partner, 'di ba? So, dito nakikita ko na itong mga friends niya na 'to 'no, parang halos mga kapatid niya na rin 'no, parang iisa na yung mga ano nila 'no, mga pusod nila. So, nakikita ko na kilala mo rin 'tong mga 'to 'no, kaya lang parang although kilala mo sila na hindi naman sila gagawa na ipapahamak ng person mo 'no, parang ayaw mo lang yung parang lagi silang lumalabas na parang parang hindi nakakapag-ipon yung person mo, 'yan 'no. Ta's parang yun nga maaaring ito ay nakakadanas ng struggle sa kanyang money rin, 'yan. Lalo na may bisyo pa siya diyan 'no, puwedeng alak 'no, or lagi silang nagiinuman 'no, or kung hindi naman ito, posible naman na materialistic siya, panay bili siya ng jupatos, 'yan 'no, o mga damit, 'yan nakikita natin dito 'no. So 'yan, 'yan ang nakikita ko. May mga ano rin talaga, times na nami-miss ka niya. At saka maganda hindi siya nagto-talk back about sa'yo, yung parang backstabbing 'no. Wala siya ditong sinasabing gano'n. Actually 'pag nabo-brought up ka nga sa topic, together with his or her friends 'no, siya 'to na nakaka-receive pa nga ikaw ng compliment sa taong ito. So nakikita ko rito 'no na kung sino man 'tong person na 'to 'no, meron lang siyang fear dito kaya hindi kayo nag-uusap pa. O sabihin na natin nasa crossroad siya rito 'no, meron tayong nakikita ritong pagdadalawang isip 'no, pero mahal ka nito, nami-miss ka niya. Kaya lang with the cassette and the hammer right here 'no, may iniisip siya ritong bagay na nakikita ko rito na parang baka 'pag nagkaayos na naman kami ni set A baka maulit na naman 'to, eh, naririndi na ako, naumay na ako, ayan. Parang may gano'n tayong nakikita sa kanya rito. Parang everytime na gusto niyang makipag-usap at ano, makipag-ayos sa'yo, parang natatakot siya dun sa ano, isang bagay na puwedeng maulit daw. So, posibleng meron siya ritong sinasabi na ugali mo na parang paulit-ulit 'no, na parang sirang plaka, parang gano'n nakikita ko rito 'no, na ayaw niya na ulit na ma-experience na malagay sa sitwasyon na yun. Kasi para kayong nasa roller coaster daw or Ferris wheel na paulit-ulit lang na kapagka dumating na naman yung eksenang yun na naman yung magiging reaksyon mo. Ayan, I hope you're getting my point 'no, kasi you could be dealing here with someone, alam mo naman specific ang mga pinagdadaanan ninyo 'no, kanya-kanya kayo rito 'no, so just take how this resonates. Pero meron daw dito yung parang nauumay siya 'no, sa ugali mo na paulit-ulit na gano'n, may gano'n siyang sinasabi. Parang ganito, example, kunwari siya ito na
lumabas or whatever 'no, tapos parang ikaw ito na laging may sinasabi ritong word na example lang naman, pero hindi ko sinasabing ginagawa niyo 'to or sinasabi ninyo, example lang 'to ha. Kunwari sinasabi mo rito nakakapagsalita ka ng hindi maganda, posibleng may halo yun ng mura, parang ayaw niya na marinig yung gano'n. Gano'n, example lang yung mga babes 'no. Meron siya ditong particular na sinasabing, "Ayoko na ma-experience yun, ayoko na ma-experience yun." Kaya parang nasa crossroad siya ngayon 'no. Although gusto niya at lumalaban dito yung will niya na makipag-ayos sa'yo with the hammer right here 'no, nakikita ko 'no na ito yung mga bagay na na gusto sana niya na maayos at mabago sa relationship ninyo or connection. So, nakikita ko na sinasabi ng mga angels and spirit guides na makukuha ito sa pag-uusap, basta lang talaga may open communication at heart-to-heart conversation kayo. Kasi parehas kayo rito may gustong sabihin na saloobin sa isa't isa. So, nakikita ko that your person here loves you and despite sa nangyayari sa inyo ngayon kahit di kayo nag-uusap or kahit na parang meron ditong energy 'no, na itong person na 'to is, dumidistansya sa'yo, mahal ka niya, eh, oh. Makukuha ito sa pag-uusap, ayan 'no. So, kailangan niyo lang talagang mag-usap 'no, heart to heart conversation. So, kung tatangkain niyo naman daw na maunang makipag-usap or invite 'tong person na 'to, hindi naman siya rito tatanggi. Actually, makikipag-usap rin siya sa'yo rito 'no. So, 'yan ang nakikita ko rito mga babes 'no. So, kung sino man ang mga nakapili ng set A, nakikita ko na yung person mo is mahal ka niya at may respeto siya sa'yo 'no. Kung may mga nasasabi mang hindi maganda yung mga tao sa paligid niya about you, pinagtatanggol ka niya. Meron lang siya ditong issue about you na gusto sana niya na mabago mo yun. Basta may kinalaman sa paulit-ulit ka and nakakaumay daw yung parte na yun, ayaw niya marinig yun. Yun yung mga nakikita ko rito. Ano man yung mga bagay na yun, ikaw yung mas nakakaalam niyan babe, 'no? Pero nakikita ko na magkakaayos pa rin kayong dalawa. So, yun ang nakikita ko dito ng malinaw coming from your person here, 'no? At yung mga vices niya, sa tingin ko naman kaya naman ito na malampasan niya, eh, 'no, basta gagawin niya lang na magkaroon ng disiplina sa sarili, 'no? So, dito sa parte na 'to 'no, kailangan mo talaga siyang tulungan na ma-overcome 'yan, 'no? Kasi kahit siya, hirap siya na i-overcome 'yan, 'yan. Lalo na nakasanayan niya na yung bagay na 'yan. Yung iba kasi, parang yung iba kung sigarilyo 'yan 'no, parang sanay na sila na manigarilyo after nila kumain, habang nagkakape, yung mga gano'n ba, 'yan 'no. Tapos kung ito naman ay alak 'no, parang sanay na siya na 'yan lagi pampatulog niya, bago matulog inom siya niyan o kaya lagi siyang tinatawag dun sa may kanto ng mga kaibigan niya na inom daw sila, yung mga gano'n ba. So, nakikita ko rito na lahat 'to ay, makukuha pa sa pag-uusap 'no, lalo na at mahal ka ng person na ito. Ayan, oh. Aminado naman siya na hindi siya perfect mga babes 'no, na nakakaramdam rin siya ng mga ganitong klase ng mga bagay 'no. Pero nakita ko rito na may respeto at nakakatanggap kayo rito ng mga papuri mula sa taong ito at pinagtatanggol niya kayo, kahit na kayo ay hindi nag-uusap ngayon. 'Yan. So, dumako na tayo sa set B. So, tamang ligpit muna tayo rito mga bibs. 'Yan. So, set B, 'yan mga babes, wala tayong gender dito, bahala kayo, LGBT, lahat kayo welcome. So, just take only what resonates. Tingnan na natin 'no, kung ano ang mga, dahilan 'no, ng hindi pagka-workout, okey, ng relationship or connection mo with this person 'no. So, kung kayo man ay nasa rocky road ngayon, 'di nag-uusap, walang communication, so ito yung mga posibleng dahilan. We have here the Five of Coins energy. Also have here this Five of Swords energy. Judgment. Okay. Chaser. Hand of Cards. And Love Call. Okay, let's get straight to the point, set B. No, mamaya ko sasabihin yung ibang detalye, pero unahin na natin
Ang person mo, kaya siya rito, okay, nakikita ko na hindi nagwo-work ang inyong connection ngayon 'no, tahimik ang connection ninyo ngayon 'no. Pero malinaw na itong person na 'to 'no is, may times rito na naiisip ka niya 'no. Pero alam mo kung bakit hindi siya rito makapag-focus sa kakaisip sa'yo? May umiepal kasi, ayun 'no. Meron siya ritong person na tingin ko ex niya 'to na sinusubukan yung chance sa kanya at ito yung magandang opportunity, yung hindi kayo nag-uusap ng person mo, na hindi kayo okay 'no, umentrada 'tong ex na 'to. So, sa tingin ko ini-spy pa rin siya nitong ex na 'to kahit na kayo na. 'No? At kung sino man 'tong person na 'to na posible talagang naging sila nito, 'no? Kinukulit siya nito 'no, panay ang lapit nito 'no, at tawag ng tawag, text ng text. Samantalang ang person mo rito 'no, ay hindi ko naman nakikitang nagbibigay ng buong atensyon. Bakit sinabi kong buong atensyon? Kasi posibleng nire-replyan niya 'tong ex pero hindi ko nakikita yung damdamin niya for the ex. Let's be clear to that, 'no? Hindi ko nakikita yung damdamin niya 'no, na love dun sa ex 'no. Parang nire-replyan niya lang, sabihin natin na, "Kamusta ka ngayon?" Ni-reply niya lang na, "Okey lang naman." 'Yan, ganun lang. Pero yung emosyon hindi nagtatabla kasi yung ex niya may feelings pa sa kanya, naghahabol pa ito 'no. So, whether alam ng ex ng person mo yung situation ninyo na magulo kayo ngayon 'no, or kasi nga naka-spy siya 'no, puwede rin namang tinanong niyo 'to ng diretso 'no, sa inyong person 'no, sa ex niya. Dito nakikita ko 'no, na sinusubukan niyang kunin yung tsansa na ito para hindi na maging okey kayo ng tuluyan ng person mo. See, may intrimitida, oh. May epal, may umeeksena rito 'no. This is the other, person right here. Lumalabas siya bilang third party pero hindi siya third party ng person mo. Let's get clear to that. Kasi wala akong nakikitang emosyon na pinapakita ng person mo sa ex niyang ito. 'Yan. Kung saan mas focus ang ex mo ngayon, meron siya ritong mga problema na may kinalaman sa trabaho niya o negosyo niya kung saan hindi maganda ang status nito. Posibleng nakakadanas rin siya rito 'no, ng parang depression or stress dahil yung kita niya actually pababa yung money flow niya. So nakikita ko rito na gusto niyang gumawa ng pagbabago dun with the lots of number fives that I'm seeing. This person here is literally sending me this type of message na magulo yung isip niya rito plus hindi pa kayo nag-uusap 'no, nasabayan pa ng ex niya na 'to at yung problema sa pera at negosyo, 'yan. Yung iba sa kanila ano, nakita ko rito na nung time na hindi kayo nag-uusap posibleng naloko rin siya about money or ginoyo siya about money. O iba naman posibleng hindi naman nawalan ng trabaho pero posibleng nahihirapan maghanap ng bagong trabaho or ng pagtatrabahuhan, 'yan. So, nagsa-struggle siya rito 'no, sa kanyang pinansiyal 'no, while also nandito siya sa klase ng energy 'no, na parang gusto sana niya mag-focus dito sa inyong situation para maayos ito or magawan ng solusyon 'no. Pero sumasabay pa rito yung problema niya sa pera, baka breadwinner 'to. Kasi kung sino 'tong energy na 'to, nakikita ko rin dito na parang yung energy niya is ready na mag-sacrifice for the family. So maaaring siya yung provider ng family nila 'no, at ngayon hindi niya puwedeng ipakitang weak siya. So parang ngayon kahit na gusto niyang isipin ka 'no, at mag-focus rin sa inyong connection, nakikita ko na hindi niya yun magawa-gawa ngayon 'no, at hindi rin naman kayo nag-uusap so maaaring hindi mo 'to talaga alam yung full details or yung buong detalye 'no, na may pinagdadaanan siya sa pera. So, nakikita ko ngayon dito 'no, na pinubuhos at pino-focus niya yung kanyang, lakas 'no, at atensyon sa pag-gather ng money 'no, lalo na kung siya yung provider at breadwinner sa family nila. So, nakikita ko rito na kung sino 'tong person na 'to 'no, hinahabol-habol siya ng ex niya rito 'no. So, kakaloka 'no.
epal. Tapos ang ginagawa nito 'no, actually hindi ko gusto yung mga ganitong klase ng energy kasi ang tawag ko sa mga energy na 'to 'no is intrimitidang witch. So whatever the case may be, lalaki man 'yan, babae man 'yan 'no, o ano man ang kanyang gender, nakikita ko rito na mali yung ginagawa niya 'no, parang pine-persuade niya rito na alam mo yung parang ano, pinapain niya yung sarili niya rito na pero nakakaloka. Walang walang ka-effect ito sa person ninyo pero siya na agad yung unang lumabas rito 'no, kasi may gusto pa siya sa person mo, panay tawag. Siya 'tong love call. Panay tawag sa person mo, nakikita ko rito 'no. Nagpapakita talaga siya rito ng motibo niya 'no. Motibo niya na gusto niya rito na maging sila ulit or magkabalikan sila rito, may gano'n siya rito. 'Yun ang kanyang main goal 'no, ang magkaroon ulit ng relasyon sa kanilang dalawa. 'Yan, nakikita ko rito. So, susubukan niya lahat na makakaya niya rito 'no, kahit na ito pa ay mali 'no. So, nakikita ko rito na itong person mo kahit hindi kayo nag-uusap ngayon 'no, hindi ko rin naman nakikita na nakikipag-usap siya sa iba. Ito nire-reply niya lang 'to kasi, posibleng ang tawag nito, naghahanap rin siya rito ng parang eto kasi parang ganito, eh. Online uso na ngayon, 'di ba? Naghahanap ka ng trabaho sa online din, okey? So ito parang na-reply niya lang 'to, okey, ng parang hindi naman as in siya yung nauna, okey? Na-reply niya lang ito 'no, kasi posibleng kailangan niya talaga na ano, baka merong work na available na alam nitong person na 'to 'no, or sinend niya ito sa mga kakilala niya 'no, dun siya nagtanong and maaaring meron pa siya rito na parang nasa friends list niya pa ito or whatever 'no. Kung ganun man, okey, nakita ko rito na wala talaga siyang feelings para sa person na 'to, sa ex niya. Mas priority niya ngayon na solusyonan yung problema sa pera, okey? May problema dito sa pera, doesn't have to be natanggal siya sa trabaho pero yung sa iba, posibleng meron ditong kailangang bayaran, 'yan. So, yung nakikita ko rito. Tas may nanggugulo pa dito. Pinaghihiwalay kayong dalawa 'no, or para kalimutan mo na siya, nagsususulit 'to, kalimutan mo na 'yan, si ano, set B, ano. Dapat nga mas tinutulungan ka niya ngayon, eh, yan mga gano'n-gano'n 'no. So whatever the case may be, brainwashing ang ginagawa nitong mangkukulam na 'to, Gina G. So yun nga 'no, brainwashing yung ginagawa niya rito sa person mo, pero ang maganda hindi nabe-brainwash ang person mo 'no, kasi iba talaga yung priority niya sa ngayon. So, nakikita ko rito 'no, na spirits are saying here, ang advice nila na nakikita ko for you guys is that this type of situation here can still be fixed, Pero, I think right after pa nitong ayusin yung problema niya sa pinansiyal. Kasi ito yung parang pinaka-urgent, ito yung nakita ko naka-red light, wang-wang, eh. Na parang kailangan niya munang i-priority na ayusin, 'no? So, nakikita ko rito. Huwag niyong masyadong isipin 'tong ano rito 'no, epalogues kasi nakikita ko rito na hindi naman siya binibigyan ng atensyon, 'no? So, wa-effect na 'no, kahit na nag-glow up o gumanda o gumapo pa 'tong ex niya na 'to, 'no? Hindi naman na yun yung importante ngayon, 'no? Your person here, wala siyang emotions for this ex. So, you do not need to worry, okay? So, ito yung mga mensaheng nakuha ko here for you, Set B. Thank you so much sa oras mo and sarang heyo, love and light. Ano